Ito po yung pinagkukunan natin ng tubig dito sa farm. Hindi pa tayo nakakapagtayo ng deep well. Ngayon, ang pinagkukunan po natin nandito pa lang sa ilog para pandilig ng mga pitsay. Ayan po, napakalinaw ng ilog. Makikita nyo dito may kalabaw pa. Ayan. Ito po yung setup natin dito para makakuha ng tubig papunta dun sa farm. Ayan. Ito po ang barangay Akli, bayan ng Tuwe, Batangas City. May mga batang nanghuhuli ng isda. Ayan. Ito po ang buhay farm. Kailangan lagi tayong mayroong tubig na pang-supply dun sa mga tinatanim natin. Hindi pwedeng mawala ng tubig dahil kapag nawala ng tubig, patay lahat ng mga tinanim natin. Pagpapatubo ng mga buto, kailangan parating may tubig. Kaya lahat ng bibilin po natin ng mga farm ay dapat may sariling sapa o may sariling bukal para pagkunan ng tubig kung maglalagay ka ng farm. Ito po, setup pa lang po ito. Kapag nakapagpatayo na ng deep well, ay doon na po tayo kukuha para siguradong malinis ang tubig natin. Maglalagay din tayo ng mga palaisdaan tulad ng tilapia, hipon, sugpo, at number 1 po natin yung ilalagay ay yung palos. Tawag dito igat. Ayan, ito po yung pinaka-supply nya mula dito. 2 bomba po yung ginagamit natin para umabot dun sa pinaka-farm natin. Ayan, mula po dito sa sapa o sa ilog, lakarin po natin. May sarili naman po siyang bukal. Ayan, kaso lang kapag lumaki po ang tubig, delikado pa rin pong ma-wash out dahil sapa rin po yan. Kailangan magtayo tayo ng sariling deep well. Ito po yung trial natin dito sa Batangas ng pagpa-farm. Gagamitin po natin ito sa lahat ng mga bibili ng lupa ng Bizarro Land International. Ngayon po ay trial na natin ito. Para ganito na rin po lahat ng gagawin natin sa lahat ng mga farm na tatayuan natin. Number 1 po natin ang Real Quezon. Number 2 ang General Nakar. Sunod-sunod na po yan, buong Quezon ang target po natin. Ito po ay Didos na hose. Pagdating dito 1 1/2 pakyat doon sa tangke. Ayan po yung pangalawang tank natin. Ayan sa taas. Papakita ko po sa inyo yung setup nyan. Nilagyan po natin ng electric pump yan. Ayan, medyo nakakapagod. Paakyat kasi ito. Ayan, bumili tayo ng tank na pwede natin paglagyan ng mga yan, pwede natin paglagyan ng palos yan pag deliver. Yan, ginawa po natin tangke para maipam natin papunta sa taas na gamit ay generator naman. Andyan yung generator natin sa taas. Ito po yung setup ng mga pagtatayo ng farm. Medyo mahirap yung umpisa, pero ngayon nakaumpisa na po tayo. Ayan. Ito po yung electric pump natin. Ayan. Ang gamit po dyan, generator na 220. Ayan. Ito naman po yung pinanggagalingan ng tubig natin. Galing sa ilog. Ayan naman po yung galing sa ilog. Ayan. Ngayon, pagkagaling sa ilog, lagay dito. Pagkalagay po dito, ibubumba naman natin ang electric pump papunta
doon sa farm. Ito naman po yung papuntang farm. Ayan, papunta na po ng farm yan. May sarili siyang breaker. Ayan. Yan po yung pinaka-setup natin. Ang kuryente naman po niyan ay generator ang pinanggagalingan na 220. Yan, papakita ko din po sa inyo yung generator. 5 minutes. Yan, ito na po yung mga pagkaka-setup natin. Kailangan ganyan po yung pagkaka-setup. Kasi kung galing dun sa baba hanggang dire-diretso dun sa farm, nasa 300 meters, hindi po kaya. Kaya kailangan doblehin po natin. Punta naman po tayo sa generator. Medyo tagilid po ito. Mula po dito naririnig natin tunog ng generator natin. Dandahan lang po pag-ahon dahil nakakapagod. Matarik po ito. Papakita ko naman po sa inyo ang setup ng generator. Ito po, generator na diesel 220. Ang bili po nito 60,000. Pero with starter po ito. Po yung generator natin na with starter. Yan po, ito yung tangki ng diesel. Yan po yung starter nya. Ito po, 220 ang kuryente niya niyan. Ayan, yung starter niya. May sariling breaker. Ito po yung sariling breaker niya papunta sa natin po yung sinusuplayan niyang farm. Ito po ay kapantayanan ng farm. Mga 300 meters po ito mula sa ilog. Ito ang totoong buhay farm. Kahit na mainit, kailangan mong diligin yung mga tinanim mo para mabuhay at makaani. Ito na po yung pinaka-supply niya. Ito na po yung pinaka-farm niya. 6 na hektarya po ito. May mga tangke dito ng tubig para sa reserba kung mawala ng magkaroon ng aberya yung mga makina. Meron kang gagamitin na mano-manong pandilig. Ayan.
Kasama natin si Sky. Sky ang tawag dyan. Pero hindi ko alam totoong pangalan. Teka lang. Titingnan ko lang sa record. Bago pa lang kami magkakasama niyan. Ayan na. Dati, walang green yan. Ngayon green na po. Dahil may tubig na po tayo. Yan ang mga pagdilig ng farm. Ay, baka matamaan yung yung mga bagong tubo. Baka tamaan ang hose. Bubuhatin mo. Sama mo to kayo, Kay. Kay. To. Abot ba? Yan, ganyan po yung pagdilig. Ito na yung mga pipino ginawa na ng balag ng kapatid ko. Yan, mayroon ng maakyatan siya. Ito yung pinakamasipag kong kapatid, Elmer Permundo. Siya lahat ng gumagawa niya, no. Nilalagyan niya ng balag. Diba? Hirap maglagay ng balag pag hindi ka marunong. Kaya yan dito na itas, lalagyan mo. Saan tayo maglalagay ng tusok na dito? Na sa labas o? Sa labas? Saringsing, kawayan. Tataba na ng yung yung sili. Yan, green na. Kung walang tubig yan, nako. Yan ang kailangan, parating may tubig ang mga tinatanim mo. Kasi pag walang tubig, kailangan ang mga bibili natin, yung may mga bukal talaga. Doon, tuyo. Hindi malalabasa. Hanggang kailangan makabili na ng wala pa si Tisay Noy. Hindi nagbigay ng number si Tisay. Dapat pala humingi tayo ng number. Oo, may dala cellphone yun eh. Hindi ko nahingi yung number. Wala na tayong panggasolina. Walang pandiesel. Pero kailangan ko nang bayaran yung pinadala ni GR yung pangbayad sa motor niya. Nakahiram ako dun.